ito yung napansin natin. Kaya siguro sabi ni sir minsan dito is naka-protect and then clip, or minsan walang audio yung isang channel. Ito, lumubo yung mga kapasitor. Ito nga, alog na siya, oh. Tapos lumubo siya, buntis na. Nabuntis yung kapasitor, oh. Value niyan is 100 volts by 10,000 microfarad. Nabuntis siya. Nabuntis. Magos na P012. Sa wakas, mayroong magos na pumasok dito na medyo matino-tino yung mukha niya. Halos lahat ng pumasok dito na magos is medyo blurred na yung pagkasulat eh. Ito medyo makinis-kinis pa siya, oh. Magos na P012 kay Chris Marie Bulilit. Ayan, oh, pangalan nyo, oh. Ayan, Tarlac to eh. Galing Tarlac pa ito. Alam ko, sana hindi ko Tarlac or Tarlac yata. Shoutout, hindi. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo nito sa akin. Ang issue, nakalimutan ko na yung combo namin ni sir kung anong issue nito. Mali recognition or tayo na lang bahala. Basta importante, mapatunog natin. Naibigay natin na tumutunog na. Okay, i-try nga natin plug in to. Kalang, lagyan natin kung may buhay pa siya or wala na. Ayan, marami na akong nagawang magos eh, pero medyo may kalumaan. Meron pa nga akong magos isa na dalos na lubog sa baha yon, nagawa ko na. Tapos ayan, bumalik na naman dito. Ilang buwan lang nakalipas, bumalik. Mukhang nadali yata ng Pasko at saka New Year. Okay, fault. Normal naman ah. Naka-normal naman siya. Naka-normal mode. Wala naman ilaw. Naka-normal naman siya, oh. Ulit. Fault. Yung fault niyan, yan yung protect. Okay, naging working. So, try natin maglagay ng speaker. Nakakapit na speaker na yan doon. Ito audio source natin. Cellphone natin na isa. So, ulit. Baka wala lang audio to, ano? Oh, meron na. Merong audio. Yoga. Ito, wala. Channel to, wala ang audio pala. Okay. Channel 1 meron. Try natin pagpalitin yung input. Baka nasa input lang. Okay, nandito. Okay, yan. Pagpalitan natin. Mukhang sa input lang yata ah. Meron, no? Baka yung input lang natin. Oh, yan, dalawa na. Yan, naging normal na. May pusa doon, oh. Dalawang channel tumutunog, ah. Oh. Di ba? Tika lang. Usapin ko muna si sir dito kung ano yung pinaka-issue or anong pinaka-concern niya. Kasi meron siyang audio. Balikan ko na lang kayo kapag ano yung pinaka-concern niya. Baka mamaya gusto niyo padagdagan ng fan to. Or kasi tumutunog naman siya eh, oh. Diba? Okay, balikan ko kayo. Nanggal ko na yung takip. And then ito yung napansin natin. Sa dami ko na nagawa na P012, kakaiba yung board nito. Kasi may na-encounter ako na board ng P012 na parang kulay orange. Mayroong kulay parang yellowish. Tapos ito naman parang light green yung dating niya. Okay. Ayan, parang light green yung dating niya. Pero sa design, okay lang naman, pares lang naman. Nagkaiba lang ng sa board. And then ito yung napansin natin. Kaya siguro sabi ni sir minsan dito is naka-protect and then clip, or minsan walang audio yung isang channel. Ito, lumubo yung mga kapasitor. Ito nga, alog na siya, oh.
Tapos lumubo siya, buntis na. Nabuntis yung kapasitor, oh. Value niyan is 100 volts by 10,000 microfarad. Nabuntis siya. Nabuntis. Ngayon, bago tayo mag-proceed dito sa pagre-repair dito sa board, kailangan makausap muna natin si bossing dito. Palitan natin to, palitan natin yung kapasitor. Need mo na palitan to kasi mag-troubleshoot tayo dito na hindi natin napalitan yung kapasitor. Wala rin, useless din. Kailangan mapatino muna natin tong power supply bago tayo mag-proceed sa may troubleshooting nito. Ngayon, balikan ko kayo kapag nakausap ko na si sir, and then nag-deal na kami sa kontrata. Kasi alam nyo naman, kapasitor, medyo may kamahalan yung kapasitor. Kaya mag-usap muna kami, okay? Balikan ko kayo. Dumating na yung materialis natin, and then pumayag na si bossing na papalitan yung mga kapasitor niya dahil na-deform na yung puwitan niya, oh. Na-deform na yung puwitan niya. Tapos yung ibang kinalas ko, sana ba yun? Dito eh, pala nga. Tingnan nyo, yung iba putol na, oh. Ito malapit na maputol to, nangingitim na, nakalawang na, tapos na-deform na talaga siya. Sana ba yung meron akong natanggal na putol eh. Ito to. Itong isa, oh, yan, putol lang nga to. Kaya siguro sabi ni sir minsan naka-clip siya. Okay, palitan natin to. Pumayag na si sir sa deal. Ito yung papalit natin. Sabi nila 105, maganda daw eh. Tingnan natin. Robicon na 105 ito na 100 volts by 10,000 microfarad. Ayan, 8 piraso dahil apat-apat. Okay, natanggal ko na yung apat. Yan, natanggal ko na yung apat. Bali, kakabit ko itong apat, tsaka ulit tatanggalin yung apat kasi may hirap po, yung kable, oh, tingnan nyo, sa labat. Okay, papalitan ko lang muna yung apat, tapos tanggalin ko yung apat. Ibalik ko na yung board, and then napalitan ko na lahat ng kapasitor. Ayan, medyo hassle lang dahil sa wire, ang daming wire na nakalugay sa ilalim. Kakaiba kasing connection ito. Ang iba nga niya, dinugtungan ko na lang. Yan, bago na to, ha. 100 volts by 10,000 microfarad na Rubicon ko, no. Ang gamit natin ngayon, maganda, lagyan ng pandikit to. Kailangan lagyan natin ng sealant para kapit siya once na ibiyahe. Basta alog. Ayan, lagyan natin to dito. Pwede naman rugby, kahit rugby pwede to dito eh. Para once na ibiyahe, lalo uwi pa ng kwanto, tarlak yata to. Ayan, para hindi siya basta alog. Kapag naalog kasi yan, mapuputol yung paa. O yan. Tibay na yan pag kumapit yan. Okay, dahil na ibalik na natin to, next move na lang na gagawin natin ay eto. Madalas nasisira to sa mga laging nagto-troubleshoot ng magos. Issue lagi ito. Minsan kapag may magos nyo walang audio, good naman yung bias dito, good yung bias, tapos walang audio, ito kadalasan yan, no? Yung mga resistor dito, yan yung 4.7, na-open yan. Yan, na-open. Kaya wala siyang audio. Ang gagawin natin, palitan na natin lahat yan. Palitan natin lahat para sigurado na. Diba? Tapos ito, lagyan natin ng contact cleaner to. Yung switch niya. O yan lang guys. Antayin na lang kapag napalitan ko na itong mga kapasitor, contact cleaner. Palitan ko na. Napalitan ko na to. Halos lahat. Ayan ito ng mga kapasitor. Yan, pinalitan ko na ng mga bunot lang din ito pero good pa. Ito kasi sakit talaga ng magos to. Yung mga 4.7 nila is na nadadali. Pinalitan ko na halos lahat. Ang naiwan lang dito ay yung medyo malaki na kapasitor. Ano ba yun ito? Parang 25 by 220. Yung 4.7 and then 47, pinalitan na natin lahat. Okay, naglagay na rin tayo ng contact cleaner dito. Ngayon, ibalik natin to, tapos testing natin kung magiging matino siya. Kung hinahabol tapusin, 7:49 na, 7:49 na ng gabi. Pilit kong tinatapos to para bukas kinamagahan, iba nang gawa naman yung gagawin natin kasi balikan pa natin to.
Ayan, naibalik ko na yung input, although 2 tornilyo pa lang nilagay ko dyan para in case na may problema hindi tayo mahirapan magbaklas ulit. Ayan, may nakasalpak na na speaker yan, and then input, audio input. Tapos ano to, parang naka-bridge to nako muna baba natin. Parang naka-bridge nga. Ayan, ano yan, tingnan natin. Baliktad. Pataas pala yung kwan, sa baba pala yung bridge. Okay, tama pala yun. Ayun, may nakakabit na speaker, may audio source na. Itong cellphone natin, yung audio input natin na isa. Ito naka 220 tayo, naka 220 wala tayo dun sa may bulb. Ayan na, bagong bago yung capacitor natin Rubicon na 100 volts by 10,000 microfarad. Okay. Ito channel 1. Channel 1. Teka lang, parang madadali tayo sa copyright. Teka lang, hanap tayo ng music na iba. Ayan. Hirap na, makapiright tayo. O yan, channel 1, channel 2. Okay. Yan na, tumutunog na. May signal Ngayon, okay na. Hanggang dito na lang. Yun lang din naman talaga naging problema niya yung mga kapasitor ito. Tingnan mo yung pitan niya, na-deform na. Pakita ko sa inyo. Dito. Ito. Oh. Di ba? Oh. Nagkaganda deform na to. Although may iba pa na flat pa naman, meron talaga iba na na-deform na talaga. Yung nabuntit na. Okay, kaya need ng palitan. Kaya yun nagpo-protect. Lalo yung isa, putol na talaga yung paa niya. Yung iba naman, malapit na maputol kasi kinalawang na. Tapos dyan, ang mga kapasitor sa may input, pinalitan na rin natin. Okay, yun lang. Wala naman tayong ito troubleshoot dito sa may amplifier niya kasi goods naman siya. Okay, naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician in case na ma-encounter nyo yung ganitong klaseng magos. Although, first time ko makagawa ng ganitong magos na ganitong kulay. Yung PO na 1.2 na ganitong kulay Pero yung kulay orange and then parang yung light yellow, nakarami na ako dyan, nakailang gawa na ako. Na yan, kung in case na ganun nga yung issue, yung nagki-clip protect, palitan nyo na lang yung kapasitor kasi minsan kinakalawang na yung paa nyo or di kay putol or bloated na yung kapasitor. Palitan nyo lang same value or mas higher, mas okay. Chris Marie Bulilit, okay na yung Magos PO1 Toma. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ang kulang na lang dito is linis and then tornilyo dun sa likod. Promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop along sa Uyo, Quezon City, 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook o YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace atin lahat.